Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nagkagulo na, nagkabuhol-buhol na ang palasyo. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, patsadahan po muna natin yung mga nag-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin si Jose Castro, no? Ito pala ang dahilan mga kababayan, no, kung bakit nagkaroon ng courtesy resignation ng mga sekretary ng iba't ibang departamento. Sabi po dito ni Jose Castro, yun po ang lumalabas. Kaya po sila tatanggalin para po mas maganda, mapaganda pa ang performance ng Pangulo. Ganun pala yun mga kababayan. So meaning, hindi maganda ang performance ng Pangulo dahil po dito sa mga sekretaris na ito. Sino-sino kayang mga sekretary ang tatanggalin na hindi nagpapaganda sa performance ng Pangulo? No? Sa bagay, may point din mga kababayan kasi itong mga ibang sekretary talagang puro kabulastugan ang ginagawa, di ba? Minsan mga unconstitutional pa yung mga ginagawa ng mga sekretary. So, sino-sino kaya itong mga sekretary na tatanggalin dahil nakakaapekto sa performance para tumaas naman daw yung performance rating ng ating Pangulo. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Ito pa. Or talagang nasa Pangulo na yan, di ba? Kasi kahit naman for example, tanggalin mo yan, no? Kung talagang ang taong bayan ay naniniwala na maganda ang performance mo, no? Tanggalin mo man yan sila, the people will still believe that your performance is really good, di ba? Pero eto ngayon, sa palagay niyo po ba maniniwala ang taong bayan na pag natanggal itong mga sekretary na ito, pag natanggal itong mga department head na ito, ay tataas na ang performance rating ni President Bongbong Marcos Jr.? Well, let's see mga kababayan kasi baka research nila ito. Baka gusto nang subukan, di ba? Sige po, no? Pero sa palagay, kayo mga kababayan, no? Pag tinanggal ba itong mga sekretary na ito, okay na sa inyo ang performance ng Pangulo? I think hindi po, ganun pa rin mga kababayan, di ba? Yun po ay opinion ko lang. Kahit tanggalin mo to, ganun pa rin ang performance mo. Okay, eto mga kababayan, pasadahan din po natin ito. Jose Castro sa courtesy resignation ng cabinet members, walang puwang ang tamad at kurap. Uy, yung mga tamad at kurap pala ang tatanggalin. Sino-sino kayang mga tamad at kurap sa gobyerno natin ang tatanggalin ngayong nagpasa na po sila ng courtesy resignation, no? So abangan lang po natin to. Tamad at kurap. Nako po. Ito pang sabi ni Jose Castro mga kababayan. Gabinete ni PBBM kailangan may mapatunayan para manatili sa pwesto. Nako. Hindi po pwede ang ganyan. 3 taon na kayo. Ganyan ngayon nyo lang papatunayan na kailangan kayong manatili sa pwesto. Dapat nung unang arangkada pa lang paspasan na po ang pagtatrabaho at walang korupsyon, walang bahid ng korupsyon at katamaran, di ba? Para magustuhan kayo ng presidente, di ba? At saka mali rin ang presidente. Ito opinion lang natin mga kababayan. Mali po ang presidente. Kasi may nakikita na pala siyang mali, mga tamad at kurap sa gobyerno. Pinaabot niya pa ng 3 years bago nag-reshuffle or nag-reset, di ba? 3 taon na lang. Anyway, may magagawa pa naman sa 3 taon na yan, mga kababayan, as long as hindi lang po tamad at kurap ang gobyerno, no? O yan mga kababayan, eto po. Ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at eto pa.
Nako, mai-impluwensyahan kaya nila. Eto mga kabayan, Makati Business Club wants most cabinet secretaries to stay. Nako po. The Makati Business Club hopes President Ferdinand Marcos Jr. will retain many of his cabinet secretaries, saying replacement of many top officials would be disruptive. Totoo. Pero ang tanong, kasi mga oligarko kayo pag baka hawak nyo itong mga sekretary na ito, di ba? Baka hawak nyo itong mga sekretary na ito, taong bayan rin ang mag-suffer, di ba mga kabayan? Dito natin makikita, kung si President Bongbong Marcos Jr. ay pro-oligarchs or anti-oligarchs, kung makikinig siya dito sa Makati Business Club na i-retain ang almost ng kanyang cabinet secretary, mga kabayan. Kaabang-abang po ito. Pero obviously, no, kitang-kita naman na pro-oligarch talaga itong si President Bongbong Marcos Jr. No? Kasi kung hindi po ito pro-oligarch, malamang sa malamang ramdam na ramdam ng taong bayan, no, ang kanyang mga ginagawa, no, kung may ginagawa man para sa mga mahihirap. Kaso ang nakakaramdam lang ng kanyang mga ginagawa, di ba? Nabalitaan niyo naman yung mga increase, no, ng mga kita ng mga bilyonaryo dito sa Pilipinas. Mas lalo pang lumaki. Ibig sabihin, the Philippine government is oligarch, mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Eto pa. Sa kabilang banda, mga kaubayan, COMELEC reminder. Eto, may reminder po ang COMELEC. 1 year government appointment ban for those candidates, for losing candidates. Doon po sa mga natalong kandidato, mga kabayan, hindi po pwede silang i-appoint within 1 year. Nako, mukhang si nasupalpal dito si kahapon, di ba, nagparinig yun si Coco Pimentel. Talo po si Coco Pimentel, mga kabayan, kaya dapat walang appointment na maganap dito kay Coco Pimentel at sa iba pang mga kandidatong natalo sa eleksyon. Bawal po kayong i-appoint within 1 year. Sabi po yan ng COMELEC. Bebote nga. Alright, ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin ito. Ito mga kabayan, COMELEC junks disqualification case versus Erwin Tulfo. Aba, syempre, alyansa yan what do you expect? Diba? What do you expect? Kailangan yung DQ niyan, hindi na, wala na yan. Alyansa mababawasan ng alyansa pag dinisqualify ito. No, mga kababayan. Pero ang nakakapagtaka lang, mga kababayan, no, doon po sa appointment ni Tulfo sa DSWD, natanggal po siya no? Dahil po sa ganoon ding rason. Ngayon, bakit ito pinayagan? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, sa kabilang banda naman po, sa ibang balita, ito, sabi po dito, 8 civilians in 4 months nakatanggap ng higit 11 million pesos cash reward. Nako, congratulations naman dito sa 8 informant, no? Nakatanggap ang 8 civilian informant ng kabuang 11,633,843 na cash reward sa ilalim ng Monetary Incentive Program na operasyon Private Eye. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ano pong inyong masasabi dito, mga kabayan? Napakalaki pong pera nito. Reward, no? Ibig sabihin, we cannot, no? Kasi magdidelikado din po yung kanilang tawag dito, yung kanilang buhay. Dapat ito po ang example, no? Doon sa mga bumibira kay Vice President Sara Duterte sa confidential fund na kung saan
Hindi pwede ibulgar ni Vice President Sara Duterte ang identity na totoong katauhan ng mga kanyang mga agent, no? Eto, kayo dyan sa House of Representatives, can you challenge the PDEA to disclose the identity, no? The real identity of these informants? Baka kasi gawa-gawa lang ito, di ba? Pwede yun, di ba mga kabayan? To be fair to Vice President Sara Duterte, parang ganun din ang gamit nito eh. That's why, can you, House of Representatives, challenge the PDEA to disclose the real identity of these informants na nakatanggap ng 11 million plus, no? Almost 12 million na ito eh. Kaya nyo ba yun? House of Representatives, hindi ba kayo magsasalita patungkol dito? Malamang sa malamang kung sa Davao City nangyari ito, magre-react na naman kayong mga tonggrista kayo. Di ba? Kaso hindi po Davao ang nag-disclose ng ganitong kalaking pera, di ba? Pero kung sa Davao City ito mga kabayan, nako, maiinit na naman ngayon ang tenga ng mga tonggressman na ito. Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? At ito pa, last po natin pag-uusapan patungkol po kay Marbel. Sabi po ni General Marbel, PNP Chief General Marbel, disiplina at integridad ng PNP. Nais maibalik. Yan mga kabayan, disiplina at integridad ng mga pulis, nais maibalik ng PNP. Bakit? Nawalan na ba sila ng disiplina? Sa pamumuno ninyo? Nawalan na ba sila ng integridad sa pamumuno ninyo? Kasi ibabalik na ninyo sa dati yung kanilang mga disiplina at integrity. Nako, sabi dito back to basic daw no? Sabi dito sa ulat mula sa UNTV News and Rescue 18 hours ago, inutos ng pamunuan ng Philippine National Police ang go back to basic para sa mga pulis. Ayon kay PNP Chief Romel Marbella, ito ay reforma na naglalayong pagtibayin ang disiplina, paigtingin ang professionalism at tugunan ang suliranin sa loob ng organisasyon. Yan mga kabayan, wala na palang disiplina at integridad. Pagtitibayin ni General Marbel, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan ito mga kabayan. Kapapasok lang, sibak lahat. PBBM matinding utos, VP Sara Duterte former PRRD, good news. Senate President, eto na, pakinggan po natin to. At bigyan natin ng reaksyon. Mga kabayan, umani ng iba't ibang reaksyon hindi lang sa publiko, kundi maging sa iba't ibang grupo ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ayaw niya ng gulo at gusto niya ng maraming kaibigan. Maliban dyan, sinabi rin ni PBBM na gusto na niya makipagkasundo sa mga Duterte at sa maraming tao. Dahil dito, hinamon siya ni Senator Bongo, kilalang numero 1 kaalyado ni dating Pangulong Duterte, na kung totoo at seryoso si PBBM na kung gusto nyo ng reconciliation, pauwiin nyo muna si Tatay Digong. My personal position or my personal thought on this, importante rito yung sinseridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Kung kaya nyo pong ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong, alam kong kaya nyo rin pong ipabalik rito sa lalong mabilis na panahon. Samantala, tila taktika lang daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsasabi nitong bukas siya sa pakikipag-ayos sa mga Duterte. Ayon sa isang political analyst, nahahalata na ang lumalalim na motibo sa biglang pahayag ni Marcos Jr. na anyay bunga ng humihinang alyansa at nawawalang suporta ng kanya mga kaalyado matapos ang midterm eleksyon.
Ang analogy ko rito parang medyo hindi tama, no, na kumbaga nag-job ka na nag-job tapos nakita mo na lumalakas yung kalaban at babawian ka, bigla mong ibibigay yung kamay mo at makikipagbati ka. I don't think that paints a good picture, no. So at the same time, it gives the impression that he is portraying the image nga of a weak and indecisive leader dahil nga ito ay nangangahulugan na hindi niya kayang pangatawanan yung mga salita at yung mga hakbang na ginawa niya in the past. Ayon pa kay Professor Froilan Calilong, malinaw na ang pakikipag-ayos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay para bigyang katwiran ang mga susunod nitong kilos, lalo na kung tuluyang ibabaon sa limot ang nakaambang impeachment kay VP Sara Duterte. Aniya kung ipagpapatuloy pa ang kaso laban sa bise ay siguradong matatalo ito. Kaya pinili na lang ng Pangulo ang tinatawag na political survival move. I think itong kanyang gesture na to, no, ng pakikipag-ayos sa mga Duterte, isang hakbang para ma-justify yung eventual kung sakali man na magde-decide siya na wag nang pahintulutan na or ibaon na lang sa limot itong impeachment. Ito ay parang parang ito yung justifying element dun sa magiging action na yon. Na kumbaga, kaya ko naman to inurong kasi nga nakipagkasundo na sila sa atin or nagkaroon na tayo ng reconciliation. So para saan pa na magkakaroon tayo ng impeachment? Dahil dito agad na nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mag-courtesy resignation ang lahat ng cabinet secretaries. Ayon sa inilabas na pahayag ng Presidential Communications Office o PCO ngayong Huwebes, May 22. Ito ay upang i-recalibrate umano ang kanyang administrasyon kasunod ng nagdaang midterm election. Ibig sabihin nito mga kabayan, kailangang gumawa ng paraan at matinding aksyon si PBBM para manumbalik ang tiwala sa kanya ng taong bayan dahil sa patuloy na pagbagsak ng kanyang trust rating base na rin sa mga nakaraang survey. At sa iba pang mga maiinit na balita, hinamon ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque ang Department of Justice o DOJ na magsama-sama at nagbabala na kakasuhan niya ang mga ito. Ito ay kaugnay sa balitang aarestuhin umano si Roque sa pamamagitan ng Red Notice Alert na inilabas ng DOJ. Ayon kay Roque, kahit magsama-sama pa ang lahat ng pwersa ng DOJ, ay hindi siya natatakot dahil walang sapat na basihan ang mga kasong ibinibintang sa kanya. Magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. Mag-500 na utak pa kayo, hinahamon ko kayo. Sige, subukan nyo akong kunin. Dahil nakaukit po yan, karapatang pantao po yan. Lalong-lalo na kung obvious yung ginawa ninyo na walang kaebidensya, dinawit nyo ako. Akong akala nyo wala kayong pananagutan, ha? Hindi kayo dyan forever. Pag natapos na ang inyong panahon, babalikan ko kayong lahat. Ididimanda ko kayo lahat ng malicious prosecution. Pagbabayarin ko kayo ng danyos, itaga nyo yan sa bato dahil sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Walang forever. Weather lang yan. Bilugan daigdig. Kaya huwag kayong maging lasing sa kapangyarihan na akala nyo never kayong magkakaroon ng pananagutan. Makakahabol po ang gulong ng katarungan sa inyong lahat. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, seryoso kaya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na handang makipag-ayos sa mga Duterte? O isa lang itong taktik? So yan mga kabayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po nating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawana ang bayan ko sa magsasakaw.